Di raw maituturing na special treatment ang paglalagay ng aircon sa kulungan ng mga high-profile inmates sa AFP Custodial and Detention Center, ayon yan kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sabi ng kalihim, apektado na ang kalusugan ng mga inmate dahil sa sobrang init sa kulungan, kaya't ginawan ito ng paraan. Ngunit giit naman ni Senador Sonny Trillanes, walang problema kung kalusugan ang dahilan ng paglalagay ng aircon. Pero dapat maging patas daw sa lahat ng preso. Nung una pa lamang na ikulong yung mga high-profile inmates doon sa AFP Detention Center, sobrang init to such an extent na ang blood pressure nila ay tumataas hanggang 235. Kasi sinabi sa akin ng mga staff at saka ng mga guardias, Secretary, pag hindi ninyo ginawa ng paraan yan, mamamatay ang dalawang yan. It so happened na I was informed na hindi lang pala dalawa ang tumataas lang ang blood pressure, kundi 5. Hindi yan special privilege. Nagbitiw na sa kanilang mga trabaho ang nasa 300 empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay, nagsipagbitiw ang mga empleyado matapos niyang sabihin na umalis na dapat ang sinumang sangkot sa korupsyon. Dahil maraming nalagas ang magkakaroon daw ang BIR ng isang massive recruitment program. Hiniling na rin nilang ma-exempt sa salary standardization law para makapagbigay sila ng mataas na sweldo sa kanilang mga empleyado. Pinangungunahan ni Senador Pampilo Lacson ang pagwasak sa higit 300 kilo ng iligal na droga sa 13 Martires, Cavite ang mga kinakumpiskang droga ng PIDEA. Tinatayang higit 470 milyong piso ang halaga nito. Ayon kay Lacson, malaking bagay ang pagsira sa mga bawal na gamot dahil mababawasan ito sa mga posibleng magamit ng mga lulong sa droga. Tiwala rin siya sa PIDEA na nagpatuloy sa kampanya kontra iligal na droga matapos suspindin ang mga operasyon ng PNP at NBI. Tinitignan naman ng administrasyon na ang posibilidad na gawing state witness si Napoles. Ayon kay Attorney Panelo, posibleng magkalusot sa kaso si Napoles kung ituturo niya ang iba pang sangkot sa pork barrel scam, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno. Pero bago ito mangyari, kailangan munang mapatunayang hindi si Napoles ang most guilty o mastermind ng scam. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pamahalaan ho ng China sa mga biktima ho ng lindol sa Surigao del Norte, partikular ho sa lungsod ng Surigao. Batay sa liham ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na ipinadala kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Jun Yasay, sinabi nitong handa ang Beijing na magpaabot ng tulong sa Pilipinas. Dagdag pa ni Wang, naniniwala din sila na sa ilalim ng pamumuno ng pamahalaan ay agad na may babalik ang normal na pamumuhay ng mga biktima ng lindol. Una ho sa ating mga balita, nagpapatuloy po ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa munay tangkang panunuhol ni Jack Lam sa ilang opisyal ho ng pamahalaan. Dumalo sa naturang pagdinig ang umunoy middleman ni Lam na si Wally Sombero. Mula sa Senado, may live report si Ria Fernandez. Ria. Alex, sa unang pagkakataon ay dumalo na nga itong si Wally Sombero, ang di umano'y bagman ng Chinese online gaming tycoon na si Jack Lam sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa di umano'y bribery scandal sa Bureau of Immigration. Sa ikaapat na pagdinig, iginit ni Sombero na walang nangyaring pangingikil o panunuhol para sa pagpapalaya ng mahigit 1,000 empleyadong Chino ni Lam na sinasabing iligal na nagtatrabaho sa Pilipinas. Anya, bandang alas 6 ng gabi noong November 26, 2016, nag-commit si dating immigration official Al Argusino na mapapalaya ang mga ito kung magbibigay ng piyansang nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Inirelay ito ni Sombero sa kampo ni Lam. Sabi ng isa sa mga interpreter associate ni Lam na si Alex Yu, hesitant at first si Lam sa halaga ng piyansang hinihingi pero kalaunay pumayag na ito matapos makahiram ng pera sa iba pa niyang business partner. Sabi ni Yu, 50 million pesos muna ang ibinigay nila. Tumanggi si Sombero na siya ang mag-withdraw nito kaya inutusan niya ang mga nagngangalang Martin at Garfield para gawin ito. Matapos nito, sinabi ni Sombero na nagkita na raw uli sila ni Argusino November 27 sa City of Dreams para iabot ang pera. Itinanggi naman ni Sombero na yung 2 million pesos na kinuha niya sa 50 million pesos ay hindi balato kung hindi gagamiting pondo para sa legal services ng mga Chino. Pero tugon ni
Margosino, hindi totoo ang mga sinasabi ni Sumbero. Nanindigan sila na sinuhulan sila pero tinanggap nila ang pera bilang ebidensya. Samantala, Alex, sa ibang issue, dinepensahan naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa sinasabi ni Senador Antonio Trillanes IV na may bilyong-bilyong piso ito sa kanyang mga bank account. Sa kanyang press conference bago ang Senate hearing kanina, binuhay muli ni Trillanes na di umano'y may 2 billion pesos na tagong yaman ang Pangulo. Itong issue na to ay binuksan niya ito nung tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo ang ating presidente. Pero sa isang panayam, pinabulaanan ito ni Cayetano at sinabing nasagot na ito dati ng Pangulo, malinaw niya na paninira lamang ito sa ating presidente. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Cayetano. Nanggugulo lang eh. Alam naman natin na ang abogado ng presidente at BBI naglabas na ng certification. Nangyari na to, nag-file na siya ng kaso. So every time na may bisita tayong importante, na may event tayong importante sa abroad dito, paninira at dinidiscredit ang administrasyon dahil ang katotohanan, they want a different president. That's the reality. Hindi lang nila maamin sa sarili nila. They want Duterte out. That's why gagawin nila lahat ng kasinungalingan at lahat ng panggugulo. That's why I have a question for them. Are you hurting Duterte? Are you hurting the Filipinos? Yun lang pagbla-block ng mga pondo galing sa Europe at saka sa US dahil sa human rights. Hindi si Duterte ang tatamaan yan. Ang taon tatamaan yan. Pero sa ginagawa nyo, wala kayong awa sa kapwa ng Pilipino. Thank you. At yan ang ating balita mula rito sa Senado. Ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Alex? Maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez. Nagbabalik po ang PTV News. Nagain po ngayon po si Kabayan Congressman Harry Roque ng ethics complaint laban ho kay Senadora Leila de Lima. Ito'y may kaugnayan po sa munay pakipagsabwatan kay Representative Ron Salo para patalsikin siya sa Kamara de Representante. Detalye mula kay Marita Muahe live. Marita. Alex, formal nang naghain ng ethics complaint sa Senado si Representative Harry Roque laban kay Senadora Leila de Lima. Ayon kay Roque, nakipagsabwatan naman si de Lima kay Representative Ron Salo na tinawag pa nitong salot sa kanyang buhay na associate nito sa Bucor Love Foundation para patahimikin siya at patalsikin mula sa Kabayan Party List at maging sa House of Representatives. Ang planong ito ay nagugat umano sa mga pagtatanong ng congressman kay Ronnie Dayan, dating driver at sinasabing bagman ni de Lima. Nadiskubre umano ng kampo ni Roque ang naturang sabwatan sa pamamagitan din ng organisasyong Bucor Love Foundation. Ang Bucor Love Foundation ang umaangkin umano sa recording studio na nagsilbing opisina rin ng presong si Herbert Colango. Sa nasabing lugar ay minsan din naman tumanggap ng pera si de Lima sa Muntinlupa kaugnay ng umano'y illegal drug trade involvement nito. Sinabi ni Roque na nalaman niya na hindi lang pala internal conflict ang dahilan ng pagpapatalsik sa kanya sa Kabayan Party List, kundi resulta ng sabwatan ng senadora at ni Salo. Pangalawang basehan ng sinampang ethics complaint ay ang pagsisinungaling ni de Lima patungkol sa totoong relasyon nila ni Dayan. Maikukonekta daw ito di umano sa kung bakit ito naging bagman ng senadora. Sa huli, napilitan din daw na aminin ni de Lima ang naging relasyon niya kay Dayan pero hindi pa rin ito inamin na nagsama silang dalawa sa iisang bubong. Samantala, para pa rin na kay Roque, matagal nang dapat nakakulong si de Lima. Isang sampal daw sa ating criminal justice system ang napakabagal na prosesong ito na nagbibigay ng konotasyon na ganito katagal ang hustisya kapag ang taong involved sa isang kaso ay makapangyarihan. So yan muna ang pinaka-update natin mula pa rin dito sa Senado para sa PTV News. Marita Muahe. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Marita Muahe. Sinabi rin namin na unparliamentary conduct, yung hindi pag-amin ni Leila de Lima, hindi lamang sa kanyang relasyon kay Ronnie Dayang, kundi na rin yung kanyang domestic partnership na pala kay Ronnie Dayang. No? Sinabi kasi sa Kamara na talagang nagli-live-in itong si Ronnie Dayang at si Leila de Lima doon sa bahay niya sa Parañaque, no? At importante naman itong domestic relation na ito para maintindihan kung bakit si Ronnie Dayang ay pumayag na maging money bag ni Secretary de Lima, no? So tingin ko po yung pangkanyang itago ang relasyon at yung kanyang pag-amin later on dahil talaga naman lalabas ang katotohanan, no? Ay isa ring unparliamentary conduct.
Meanwhile, Secretary Aguirre assures the safety of Senator Leila de Lima once she is arrested in relation to criminal cases filed against her over her alleged involvement in the illegal drugs trade at the new Bilibid prison in Muntinlupa City. Secretary Aguirre was reacting to de Lima's remarks that her life might be in danger if she is taken into custody. Aguirre said de Lima is entitled to her own opinion, but that her concern is misplaced as he assured the lawmaker of her safety. Sabi ko malapit na ako, bugbog na ako sa social media, sa katagalan. Sir, within this week? Baka. Ma'am, in-assure ni Secretary Aguirre you're safe pag daw nakulong. 99% no EJK daw po sa inyo. What about the 1%? So you still fear? I don't feel secure. I don't feel safe. Okay. Kaya nga, I want to be assured of my safety. Hindi ako natatakot arestuhin. Basta i-secure lang nila yung security ko. Okay, thanks ma'am. Thank you. Labas mo yung tapang mo rito. Pakita mo na mali ako. After kasing na-expose ito, ay nilinis na nila yung kanilang mga accounts. Pero ito ay hindi mo na ito mabubura sa record. At kaya niya pinag-iinitan yung mga iba't ibang ahensya na kung bakit daw nailabas ito. Pero ang pag-inita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts, at pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Doon nga sa dokumentong ibinigay sa akin nung isang concerned citizen. At itong nakalagay sa account niya na ito ay apparently pang safety niya ito kung ano man mangyari sa kanya. Kung corrupt ka nung mayor ka, ngayong presidente lalo na. Kaya nga nakita nyo wala namang ginawa laban sa corruption. Dapat nung mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Isang negosyante sa Davao City na campaign contributor ni President Duterte noong nakaraang kampanya, ang pangalan niya ay si Sammy Uy, na nagbigay ng aabot ng 120 million pesos sa iba't ibang miyembro ng kanyang pamilya. They need to explain. Kasi di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko